Rafael, di bang sabi ko sa'yo, bawal kang makipagkita kay Elena bago ang araw ng inyong kasal? Ano itong nalaman ko mula kay Boyet na nagkita daw kayo kanina? Opo, nagkita po kami ni Elena, ma. Saglit lang naman po yun. Hindi po kasi namin natiis ang isa't isa kaya nakipagkita ako sa kanya. Alam niyo naman pong nasanay kaming laging magkasama at 1 linggo na po mula nang huli kaming magkita. Tsaka ma, pamahiin lang po yun ng mga matatanda. Bago na po ang henerasyon natin ngayon, kaya wag po kayong mag-alala. Imposible naman pong hindi matutuloy ang kasal namin eh. Sigurado na po kami sa isa't isa. Bossing! 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 Naiwan niyo po yung cellphone niyo sa kotse. Kanina pa tumatawag si Sir Manuel sa'yo. Ang sabi, hindi pa daw nakakauwi sa kanila si Ma'am Elena. Ano? Paano nangyari yun? Hinatid ko siya kanina sa kanila. Nag-usap pa nga kami sa tawag pagka-uwi ko eh. Teka, sandali. Tatawagan ko siya. Ano, iho? Sumagot ba si Elena? Hindi ko siya matawagan eh. Nakapatay yung cellphone niya. Naniniwala ka ba na bawal magkita ang groom at bride bago ang araw ng kanilang kasal? May pamahiin din ba kayong ganyan sa inyong probinsya? At kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rafael, ikakasal ka na bukas tapos biglang nawala ang iyong mapapangasawa, hahanapin mo ba siya? O susuko ka na lang basta-basta? At paano kung sa paghahanap mo, malalaman mong may iba pa palang nagnanasa sa kanya? Paki-comment na lang po ang inyong sagot sa ibaba. Excited po kaming mabasa ito. At ngayon, sabay-sabay nating pakinggan ang nakakaintrigang kwento ng pangyayaring sumubok sa 2 taong nagmamahalan. Magandang araw po sa lahat ng avid listeners ng Kwentong Takip Silim, lalo na po sa inyo, Miss Anne. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rafael. 43 taong gulang at kasalukuyang naninirahan dito sa Samar. Sa totoo lang, nagdadalawang isip pa akong isulat ito dahil ayoko na po sanang balikan yung nangyari. Sa tuwing naalala ko kasi ito, bumabalik ang lahat ng sakit sa nakaraan ko. Pero sa tagal ng pakikinig ko sa channel ninyo, Miss Anne, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ibahagi din ang kwento ko. Siguro, panahon na para maibahagi sa ibang tao ang karanasang muntik nang sumira sa buhay ko at minsan nang sumubok sa pananampalataya ko. Pero bago po ang lahat, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito na tanging sa Kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang sulat na ito. Kaya kung maririnig nyo ito sa ibang channel, pakireport na lang po. Maraming salamat. At ito na nga po. Nagsimula ito noong araw bago ang aming kasal ng fiancé kong si Elena. Tandang-tanda ko po noon kung paano ako sinermonan ni Mama dahil nilabag ko ang pamahiin na pinaniniwalaan niya. Iginiit ko po noon na imposible namang hindi matuloy ang kasal namin ni Elena. Lalo na't sigurado na kami sa isa't isa. Yon ang akala ko. Dahil sa araw ding yon, nabalitaan ko na lang na nawawala ang babaeng pinakamamahal ko. Paalis na yata si Sir Manuel, Bossing. Hinto mo ang kotse, Boyet. Opo, boss. Magandang umaga po, Tito Manuel. Gusto ko lang pong itanong kung tumawag na po ba ang mga pulis sa inyo? Ano pong sabi nila? May lead na po ba sila kung nasaan si Elena? Wala pa silang maibigay na impormasyon. Tatawagan na nilang nila ako kapag may balita na. Wala palang kwenta yung investigasyon nila eh. 1 buwan na po tayong humihingi ng kahit konting impormasyon, pero wala silang maibigay. Ano pang silbi ng pagiging pulis nila? Kung hindi mo man lang sana niyayang makipagkita ang anak ko, hindi sana nangyari yun. Kaya kung may dapat magsisihin, hindi ang mga pulis, kundi ikaw, Rafael. Nagulat ako sa sinabi ni Tito Manuel. Hindi ko lubos maisip na ako pala ang sinisisi niya sa pagkawala ng anak niya. Pero ramdam ko na noong una pa lang, nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Para kung binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Tama naman siya, wala dapat sisihin kundi ako. Naging matigas ang ulo ko at naging makasarili.
Kung tutuusin, isang araw na lang sana at kasal na kami. Pero hindi ko yon hinintay dahil mas nagpadala ako sa damdamin ko. Kung alam ko lang na mangyayari yon, Miss Anne, hindi na sana ako nakipagkita pa kay Elena. Naiintindihan ko po kayo, Tito Manuel. Gusto ko lang po malaman ninyo na pinagsisihan ko talaga ang pakikipagkita ko kay Elena sa araw na yon. Hindi ko po ginustong nangyari. Hindi ko po ginustong mawala ng mapapangasawa sa araw ng kasal ko. Oo, nawalan ka nga ng mapapangasawa, Rafael. Pero mas masakit para sa isang ama mawala ng anak. Si Elena na lang ang meron ako. Pinagkatiwalaan kita at pinagkatiwala ko ang anak ko sa'yo. Pero anong nangyari? Nananahimik si Elena sa bahay. Pinigilan ko pa siya na umalis para lang makapaghanda bago ang kasal ninyo. Pero pinilit mo sa makipagkita sa'yo. Alam ko pong nagkamali ako, Tito Manuel. Patawarin niyo po sana ako. Tatanggapin ko po lahat ng ibabato ninyong galit sa akin. Pero eto lang ang maipapangako ko sa inyo. Habang nabubuhay ako, hindi ako titigil sa paghahanap kay Elena. Hindi ako nakarinig ng sagot mula sa kanya. Sumakay siya sa kotse at mabilis na pinatakbo ito. Ako naman ay naiwang nakatayo sa tapat ng gate kasama si Boyet. Nanginginig ang kamay ko sa sakit pagkatapos ng usapan namin. Hindi rin ako nagtagal at agad kaming umalis. Pero kahit konting impormasyon, wala pa rin akong nakuha mula sa mga pulis noon. Gulong-gulo ang isipan ko kaya niyaya ko si Boyet na magpunta sa bar para lunurin ang sarili ko sa alak para kahit saglit man lang makalimutan ko ang lahat ng nangyari. Busing, tama na po yan. Baka malasing pa kayo. Magalit si Ma'am Lourdes. Kanina pa po tumatawag sa akin eh. Hayaan mo, Boyet. Malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Kung gusto mo, umuwi ka na lang at sabihin kay Mama na sumama na ako kay Elena. Naintindihan ko po ang nararamdaman niyo pero kung nandito si Elena, hindi niya po gustong magkaganito kayo. Ayaw niya nga po kayong umiinom, di ba? Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Walang dapat sisihin kundi ako. Dahil makasarili ako. Kaya dapat lang naparusahan kong sarili ko. Boss, naiintindihan ko po kayo. Pero wala po kayong kasalanan. Magkaiba ang nagkamali sa nagkasala. Alam ko po na hindi niyo ginusto mangyari yun. Lahat tayo nagkakamali. Kaya wala kayong karapatan na parusahan ang sarili ninyo. Nahimasmasan ako sa sinabi ni Boyet at napatigil sa pagtungga ng bote. Tama naman siya. Kahit kailan, hindi ko ginustong mawala si Elena. Pero hindi ko rin alam kung paano kakayanin ng mga araw na wala siya. Nagpasya na akong umuwi noon at buti na lang talaga matyaga si Boyet na alalayan ako hanggang makarating sa bahay. Sinalubong naman ako ng aking ina ng puno ng pag-aalala. Rafael, anak! Lasing ka ba? Ma, kung sisermonan mo lang ako, pwede ba ipagpabukas mo na? Sobra na yung sakit. Hindi ko na kaya. Madam, hayaan niyo po muna si Bossing. May pinagdadaanan lang po siya. Alam ko, Boyet. Kaya nga nag-aalala ako para sa anak ko. Ako na pong bahala, madam. Huwag na po kayo mag-alala. Boss, alalahin na kita. Hindi Boyet. Kaya ko ng sarili ko. Boss, baka mahulog po kayo sa hagdan. Sige na, Bossing. Inalalayan nga ako ni Boyet paakyat sa hagdan hanggang makapasok ako sa loob ng aking kwarto. Sobra akong nagpapasalamat noon dahil sa 8 taon niyang paninilbihan bilang driver namin, lagi siyang tapat at maaasahan. Saksi rin siya sa pagkakilala namin ni Elena. Sa katunayan, mas nauna pa nga kaming nagkakilala ng 1 taon. Sa sobrang kalasingan ko noon, agad akong nakatulog sa kama nang hindi man lang nakapagpalit ng damit. Kinabukasan nagising na lang ako na masakit ang ulo at batok. Dahan-dahan akong bumangon at tumayo.
Napasubsob ang mukha ko sa magkabila kong palad habang inaalala ang lahat ng nangyari. Tiningnan ko ang orasan, magtatanghali na pala, kaya agad akong bumaba papunta sa kusina. Mabuti naman at gising ka na, anak. Alika, kumain ka na. Pinaghanda kita ng paborito mong nilagang baboy. Salamat po, ma. Pasensya na po kagabi kung nalasing ako. Naiintindihan kita, Rafael. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Pero sana naman, maisip mo na hindi alak ang solusyon sa problema mo, kundi isang taong handang makinig sa'yo. Nandito lang ako, anak. Handang pakinggan ka para naman kahit papano ay gumaan ang loob mo. Alam ko naman po yun, ma. Pasensya na po talaga. O siya, sige na. Kumain ka na para mawala ang sakit ng ulo mo. Alam ko may hangover ka pa. Sige po, ma. Si Boyet po pala nasaan? Nagpunta sa palengke. Inutusan ko munang bumili ng prutas at gulay kasi naubusan na tayo ng stock dito sa bahay. Madam, nandito na po ako. Oh, Boyet, ang bilis mo naman yata. Ay, hindi ko pa po nabibili ang gulay at prutas eh. May importante po kasi kung sasabihin kay Bossing na alam ko makakatulong sa paghahanap kay Ma'am Elena. Parehas kaming nagulat ni Mama sa sinabi ni Boyet at napalingon ako sa kanya. Agad akong tumayo at sinalubong siya dahil hindi na ako makakapaghintay sa sasabihin niya. Sa mga oras na yon, nabuhayan talaga ako ng pag-asa, Miss Anne. Pag-asang mahahanap ko na si Elena. Makakatulong? Paano? May nasagap ka bang balita mula sa mga pulis? Nagkausap pa kayo ni Tito Manuel? Bossing, none of the above. Kung hindi natin matadaan sa batas, idadaan na lang natin sa tawas. Boyet, pinaglololoko mo ba ako? Ha? Bossing, hindi kita pinaglululoko. Kanina, nang nagpunta ako dun sa palengke, may tinulungan ako isang babaeng malaki ang tiyan na nag-iiyaw sa sakit. Akala ko papunta kami sa ospital. Pero yung pala, pupunta sila ng ate niya sa bahay ng bitiranang albularyong si Aling Kuring. At alam niyo po ba, kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano lumabas ang isang malaking pusit sa magkabilang hita ng babae. At sabi niya kinulam daw yung babae. Kitang-kita sa sinunog na tawas. Teka nga lang, anong koneksyon ng babaeng kinulam sa paghahanap ko kay Elena? Paano makakatulog yung kwento mo, Boyet? Bossing, kwento ko kay Aling Kuring ang nangyari kay Elena. At ang sabi niya, matutulungan niya tayo. Kung makakapagdala tayo ng damit ni Elena, kaya niyang hanapin si Elena gamit lang ang damit nito. Nagulat ako sa sinabi ni Boyet. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero mas nangingibabaw sa akin ang kagustuhang subukan ito. Dahil kung iaasa ko lang sa mga pulis, wala talaga akong mapapala. Nasubukan ko na rin maglibot-libot sa bayan para magtanong-tanong at maglagay ng karatula sa bawat poste. Pero wala pa rin nakapagsabi kung nasaan si Elena. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ang veteranang albularyong sinasabi niya. Dala ang naiwang damit ni Elena sa kwarto ko. Malayo pa ba tayo, Boyet? Malapit na tayo, Bossing. Sana nga totoong kaya niyang hanapin si Elena. Siya na lang ang pag-asa ko ngayon. Think positive lang, boss. Ang tunay na nagmamahal, napapagod lang pero hindi susuko. Siyempre naman hindi ako susuko kay Elena. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Pero sana kung nasan man siya ngayon, sana iligtas siya. Oh, dito na tayo, boss. Paparada ko na lang na maayos ang kotse. Nang makaparada na kami ni Boyet sa gilid ng kalsada, huminga muna ako ng malalim bago bumaba sa kotse. Aaminin kong kinabahan talaga ako noon. Hindi ko alam kung makukuha ko ba talaga ang mga sagot sa tanong ko. Nasa tapat kami ng pintuan nang kumatok ng ilang beses si Boyet at ilang segundo lang bumukas ang pinto. Bumungad ang isang matandang babaeng tansya ko ay nasa 80 anyos. Maputi at mahaba ang buhok, may bandana sa ulo. Payat at kulubot ang mukha. Ewan ko ba, pero nang makaharap ko siya, gumaan ang loob ko.
Sobrang gaan ng aura niya kahit seryoso siyang nakatingin sa amin ni Boyet. Magandang tanghali po, Aling Kuring. Ako po yung nagpatulong sa inyo kanina tungkol doon sa nawawalang nobya ng amo ko. Matanda na ako, iho. Pero hindi pa ako ulyanin para makalimutan ka. Siya ba ang amo mo na nagagailangan ng tulong ko? Opo, Aling Kuring. Naparito po ako dahil nasabi po ni Boyet sa akin na pwede niyo akong tulungan na mahanap ang fiancé ko. Pumasok muna kayo sa loob, iho. Doon natin ipagpapatuloy ang usapan. Tara boss, pasok tayo sa loob. Sige. Pagpasok namin sa loob noon, tumambad sa akin ang isang malaking mesa na puno ng mga bote, dahon at kandila. May nakalagay pang maliit na palangganang may tubig sa gitna. Napapalibutan ng puting kandila. May mga kwintas din na kakaibang hugis. May trianggulo at bilog na kumikinang. May 3 krus na gawa sa kawayang nakadikit sa pader malapit sa mesa. Maupo muna kayo, iho. Dala niyo ba ang damit na hinihingi ko? Ay, opo, dala ko po. Heto po ang damit ni Elena. Ay, sandali lang. May nakikita ako. Ano pong nakikita ninyo? Isang lalaking may pagnanasa sa nobya mo. Isang lalaking minsan na niyang tinulungan. Ang hindi niya alam, pinagnasaan na siya nito at sa pilitang dinukot. Ano po ang ibig ninyo sabihin? Nakinuha ng lalaking yun si Elena? Wala naman po akong kilalang lalaking tinulungan niya. Tsaka hinatid ko pa nga siya sa tapat ng gate nila bago ako umuwi. Hindi siya agad umuwi, iho. May iba pa siyang pinuntahan. Sa nakikita ko, may koneksyon ito sa ibibigay niyang regalo sa kasal niyo. Regalo? Sandali lang. May nakikita pa ako. Hindi ako makapaniwala noon sa narinig ko kay Aling Kuring. Sinubukan kong alalahanin ang mga nangyari noong magkasama pa kami ni Elena. Wala naman ako natatandaan na lalaking tinulungan niya. Pero posible rin talaga ang sinasabi ni Aling Kuring dahil sa sobrang bait ni Elena. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya. Hindi naman sa pagmamayabang pero napakaganda niya. Matangos ang ilong na parang may dugong ibang lahi. Mahaba ang pilik mata, maputi at maganda ang pangangatawan. Pero kahit marami siyang manliligaw noon, wala siyang sinagot. Hanggang sa nagkakilala kami at naging magkarelasyon ng 8 taon. 8 taon ko siyang nakasama, kaya hindi madali para sa akin ang basta-basta na lang siyang sukuan. Nakita ko noon kung paano nilubog sa palangganang may tubig at dahon ang damit ni Elena at nilagyan ng tawas. Narinig ko rin siyang may inuusal na kakaibang mga salitang hindi ko maintindihan. Hanggang sa bigla na lang siyang nagsalita ulit. Hindi normal na tao ang kumuha kay Elena, kundi aswang. Aswang? Aling Kuring, seryoso po ba kayo dyan o nag-joke time lang kayo? Wala akong panahon para makipagbiruan sa inyo, iho. Totoong sinasabi ko, isang lalaking aswang ang may matinding pagnanasa kay Elena. Kaya siya dinukot at ikinulong sa isang kwarto sa loob ng lumang bahay. Saang bahay po ba, Aling Kuring? Kung totoo man ang aswang na sinasabi ninyo, sabihin niyo po sa akin kung saan ko siya makikita. Anong pangalan niya? Iho, kumalma ka. Ay, hindi ko matukoy ang eksaktong pangalan niya dahil may humaharang, may ginagamit siyang panangga. Pero alam ko kung saang baryo niyo siya mahahanap. Baryo? Saang baryo po ba? Baryo Agnas. Natigilan ako sa sinabi niya dahil alam kong liblib ang baryo na yon at ilang oras pang biyahe mula sa amin. Kaya napaisip ako kung paano napunta si Elena doon at paano siya nadala ng aswang nang walang kahirap-hirap sa baryong yun.
Hindi ko rin lubos maisip na may aswang pang nabubuhay nun. Naalala ko pa nung bata pa ako. Buntis si mama at nasa trabaho pa ang namayapa akong ama. Inaswang siya at nawala ang kapatid ko sa sinapupunan niya. Kitang-kita ko ang aswang sa bintana noon habang si mama ay umiiyak at dumudugo ang magkabila niyang hita. Doon ko naisip na totoo talaga ang mga aswang. Kaya walang dahilan para pagdudahan ko pa ang sinabi ni Aling Coring. Gayong alam nyo na kung saan ba nyo siya mahahanap. Anong plano nyo? Hahanapin po namin siya, Aling Coring. Pupunta po kami sa Barrio Agnas. Isasama niyo po ba ako, bossing? Malamang, sino pa bang magdadrive ng kotse? Alam ko naman yung boss. Nagbibiro lang. Kung gagawin nyo ito, kailangan nyo ng dobleng ingat. Hindi lang ordinaryong tao ang may hawak sa nobya mo, iho. Kaya dapat handa kayo. Ay, bibigyan ko kayo ng panlaban bago pumunta doon at kailangan nyo rin kumilos ng tahimik. Ano po bang mas mabuting gawin namin, Aling Coring? Mas mabuting magpanggap kayo para makapag-imbestiga. Yan ang maipapayo ko sa inyo. Dahil kapag nalaman ng aswang ang plano nyo, pwedeng mapahamak si Elena at mabigo kayo. Hindi basta-bastang aswang ang humahawak kay Elena ngayon. Matindi ang kanyang pagnanasa at nakikita kong nagdurusa ang nobya mo. Anong ginawa ng aswang na yun kay Elena? Sabihin niyo po sa akin, Aling Coring. Tulad ng sinabi ko, ikinulong siya sa isang kwarto. Hanggang doon lang ang nakikita ko sa ngayon. Hayop. Kapag nalaman ko kung sinong aswang na yon, pagbabayarin ko siya. Papatayin ko siya. Sir, wala tayong kakilala sa baryong yun. Saan naman tayo tutuloy? Mag-iisip muna ako ng plano. Sa ngayon, kailangan ko po ng tulong ninyo, Aling Coring. Kailangan namin ng panlaban sa aswang. Heto ang gagamitin nyo, iho. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng lumang hapag na puno ng gasgas at marka ng panahon, dahan-dahang inilapag ni Aling Coring ang isang lumang bayong. Hindi yun basta-bastang bayong. Ang tela nito ay kupas, parang ilang henerasyon nang ginamit. At sa bunganga nito ay nakatali ang pulang sinulid na may maliliit na butil ng itim na paminta. Nang hilahin yon ng matanda, parang may bahagyang ihip ng hangin na umikot sa loob ng kubo. Isa-isa niyang inilabas ang tatlong bagay. Una, isang maliit na supot na gawa sa puting tela, tinahi ng kamay at may burdang simbolo na hindi ko maintindihan. Pagbukas ni Aling Coring, sumingaw ang amoy ng bawang, asin at tuyong dahon ng sambong. Sa ilalim ng pulang tela nakita ko ang matulis na punyal. Ang punyal na ito ay may orasyon at dugo ng sigbi. Ingatan nyo ito, iho. Magkano po ba ito, Aling Coring? Walang bayad dyan. Simpleng hulog lang sa kahon ng donasyon ang tinatanggap ko. Teka lang, may kukunin lang ako sa aking kwarto. Sige po. Bossing, tulis niya na. Tamang-tamang pangkatay sa aswang na yun. Sana nga, Boyet. Mahanap na natin ang aswang na kumuha kay Elena. Napakawalang puso niya. Hindi ko papalampasin ang ginawa niya sa babaeng mahal ko. Patawarin ako ng Diyos, pero makakapatay talaga ako. Heto ang langis ng dilimban. Panlaban sa mga dinalang sa kadiliman. Kumukulo ang langis kapag malapit sila sa iyo o nasa harap mo. Kapag isasaboy mo ito sa mata ng mga aswang, mabubulag sila. Pero hindi ito pwedeng matapon sa lupa dahil mawawalan ito ng bisa. Pwede mo rin itong ipahid sa katawan para hindi ka maamoy ng aswang. Eto naman ang buntot ng pagi. Magagamit nyo ito sa pakikipaglaban sa aswang. Kapag tinabaan sila dito, mapapaso at masusugatan sila. Ito lang ang pwede kong ibigay sa inyo ngayon. Maraming salamat po, Aling Coring. Malaking tulong na po ito para mailigtas namin si Elena. Basta, iho, huwag niyong kalimutang tawagin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Opo, Aling Coring.
Matapos ang aming usapan noon, binasbasan pa kami ni Aling Kuring bago kami umalis. Nagbigay ako ng 1,000 sa kahon ng donasyon dahil alam kong malaking tulong yon para sa pangangailangan niya. Hindi na nga kami nagdalawang isip na bumiyahe papunta sa Barrio Agnas pagkatapos naming kumuha ng ilang damit sa bahay at nagdala rin ng notebook at ballpen para sa planong naiisip ko. Hindi naman namin nadatnan si Mama noon kaya hindi kami nakapagpaalam sa kanya. Tansya ko, mahigit 2 oras din bago kami makapasok sa masukal na daan papunta sa baryo. Habang binabaybay naman namin ang daan, binubuo namin ang aming plano. Ano ba plano mo, bossing? Mangungupahan tayo sa baryong yon at kailangan nating magpanggap ng mga journalist. Journalist? Ano po bang mission natin dun? Ano po sasabihin natin sa kanila? Maniniwala kaya sila sa atin, boss? Simple lang. Sabihin natin na gumagawa tayo ng human interest story tungkol sa buhay sa baryo at mga matatandang residente. Sapat na interesado tayo sa kanilang kwento at kultura. Pero paano kung mag-usisa sila? Kaya kailangan galingan natin sa pagpapanggap. Kailangan natural ang dating. Pagpapakilala tayo, sabihin ang pangalan, nauupa lang tayo pansamantala para mas maunawaan ang araw-araw nilang buhay. Gets ko na. So parang, magandang araw po, ako po si Boyet, journalist po ako. Naghahanap po ako ng maupahan dito at gusto ko pong makapanayam ang mga residente para sa kwento ng baryo. Tama ba, boss? Ang dami mo talagang pakulo, Boyet. Pero tama, pwede yan. Ayun. Pero boss, paano po natin agad malalaman kung sino ang aswang na dumukot kay Ma'am Elena? Kaya nga kailangan nating magpanggap para makapag-imbestiga. Isa pa, hindi tayo sigurado kung ilan ang mga aswang sa baryong yun. Kaya kailangan nating mag-ingat sa bawat kilos. Buhay ni Elena ang nakasalalay dito at naniniwala ako na maliligtas natin siya. Akala ko nga hindi kayo naniniwala sa aswang, boss. Akala mo lang yun, Boyet. Pero totoo sila dahil ako mismo nakakita na. At ang halimaw na yon ang dahilan kung bakit nakunan si Mama habang buntis siya sa kapatid ko noon. Huwag kang mag-alala, boss. Sa oras na malaman natin kung sino ang aswang na yun, ako mismo ang kakatay sa kanya. Bahagya akong natawa sa sinabi ni Boyet at napailing dahil sa kayabangan niya. Pero hindi yung tipo ng yabang na nakakainis kundi nakakatawa. Sadyang palabiro lang talaga ang driver ko. At siguro kung wala siya, nalugmok na ako sa kalungkutan ngayon. Pero dahil sa pagiging positibo niya, nagkaroon ako ng lakas ng loob para huwag basta mawalan ng pag-asa. Ilang sandali pa nakita na namin ang bukana ng baryo at pumarada sa gilid katapos ay naglakad na lang kami papasok noon. Habang naglalakad, napansin ko ang mga taong nakatingin sa amin na parabang sinusukat kami mula ulo hanggang paa. Sa unahan may nakita kaming isang matandang nakangiti papalapit sa amin. Nakasuot siya ng long sleeve na kulay pula, panot at kulubot ang mukha. Pero napakagaan ng aura. Siya yung tipo ng taong hindi ka mahihiyang lapitan. Magandang araw po. Magandang araw din sa inyo. Mukhang bagong dating lang kayo dito. May kamag-anak ba kayo dito? Wala po kaming kamag-anak dito. Ako po si Rafael. At eto naman po si Boyet. Naghahanap po sana kami ng mauupahan dito. Kahit pansamantala lang. Para manatili ng ilang araw habang gumagawa kami ng artikulo tungkol sa buhay sa baryo. Manunulat pala kayo. Opo. Kung ganon, maligayang pagdating sa Baryo Agnas. Ako si Timo. Tawagan niyo na lang akong lolo. Ano bang mga isinusulat niyo, iho? Tungkol po sa araw-araw na pamumuhay dito. At sakto po, isa po kayo sa matatanda dito sa baryo. Sana po'y makapanayam namin kayo tungkol sa inyong karanasan. Ay, ganun ba? Wala namang problema sa akin yon. Tsaka gustong-gusto kong may makakwentuhan. Kung gusto nyo, sa munting kubo ko na lang kayo tumuloy. Mahirap kasi maghanap ng mauupahan dito, mga iho. Talaga po? Ayos lang po ba sa inyo kahit ilang araw? Ay, oo naman, mga iho. May bakante pa akong kwarto na pwede nyong tulugan. Gustong-gusto ko nga na may makakasama sa bahay dahil malungkot ang isang matandang kagaya ko.
Paano ba naman kasi? Walang nagkakamaling asawahin ako kaya tumanda akong binata. Natawa kami pareho ni Boyet sa sinabi ni Lolo Temo. Halatang palabiro siya at palakaibigan ng matanda. Kaya hindi naman kami nahirapang maghanap ng matutuluyan sa baryong yon. Nang makapasok na kami sa loob, pinagtimpla pa niya kami ng kape at hinatid sa kwartong tutuluyan namin. Medyo maliit ito pero kasya na sa 2 tao. Tansya ko ay wala pang 1 metro ang pagitan ng pinto at papag na hihigaan namin. Sa totoo lang, hindi ako sanay matulog sa ganoon katigas na higaan dahil simula bata pa ay nasanay akong matulog sa malambot na kama. Hindi man kami sobrang yaman, may kaya ang aming pamilya dahil sa negosyo na iniwan ng aking amang namayapa. Pero wala akong ibang pagpipilian nun. Itinanim ko na lang sa isip ko na kailangan kong magsakripisyo para mahanap si Elena. Tuparin ang pangako ko sa kanyang ama at mapatawad ng ama niya. Ito ang magiging kwarto nyo, mga iho. Ayos lang ba sa inyo? Ayos lang po, Lolo. Maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy ninyo sa amin kahit tayo lang po kami dito. Abay, kung hindi nyo na itatanong, ilang dayo na din ang pinatuloy ko dito. Meron pa kang mga magagandang dalaga. Yung isa buntis, kaso hindi din nagtagal dito. Masaya kasi akong nakakatulong sa ibang tao. Bakit po hindi sila nagtagal dito? Natakot kasi sila sa aswang na umaaligil sa baryong ito tuwing gabi. Hindi kasi sila sanay sa naririnig nilang ingay. Pero kaming mga taga-baryo Agnas, hindi na bago sa amin yon. At sa awa ng Diyos, wala pa naman akong naririnig na pinatay ng aswang. Basta't huwag lang kayong magbubukas ng bintana tuwing gabi para hindi kayo maamoy. Naramdaman ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa mga oras na yon. Doon ko nakumpirma na totoo ang sinasabi ni Aling Kuring. Nasa Baryo Agnas nga ang aswang na dumukot kay Elena. Pero ang problema, hindi pa namin alam kung sino sa mga naninirahan sa baryo ang aswang na yon. Lolo, marami po bang aswang na umaaligid dito tuwing gabi? Pwede naman sigurong magtulungan ng mga tao dito sa baryo na tugisin ang mga aswang na yun. Ang totoo niyan, nag-iisa ang aswang na yon. Kaso masyado siyang mailap, iho. Walang nagtangkang tugisin ang halimaw pagkatapos mag-agaw buhay ang kapitan namin dito sa baryo sa kamay ng aswang. Ay buti na lang, hinayaan pa siyang mabuhay. Kaya simula noon, takot na takot ang mga taong lumalabas tuwing gabi. Ganun po ba? Grabe naman pala ang aswang na yun, Lolo. Pero siguro kung ako ang nakaharap niya, magiging tosino siya na wala sa oras. Talaga ba? Manunugis ka ba ng aswang, iho? Naku, hindi po. Biro lang po yun, Lolo. Mapagbiro ka din pala, iho. Ay, sige na. Magpahinga muna kayo saglit. Pipitas lang ako ng pechay sa bakuran para may hapunan tayo mamaya. Ay, sige po, Lolo. Pagkalabas ni Lolo Temo, nagkatinginan kami ni Boyet. Tsaka sumilip ako sa bintana saglit. Nilibot ko ang aking tingin sa paligid. Palubog na ang araw kaya kailangan na naming ihanda ang sarili namin sa naiisip kong plano. Sa isip ko noon, kung lalabas ang aswang na yon tuwing gabi, pwede namin siyang masundan gamit ang langis na ibinigay ni Aling Kuring para hindi niya kami maamoy ni Boyet. At nang sa ganoon, malaman namin kung sino siya at kung saan siya nakatira. Boyet, kailangan nating maganda. May naiisip akong plano para mahuli natin kung sino ang aswang na gumagala dito sa baryo. Malakas ang kutob ko na siya din ang dumukot kay Elena. Anong plano mo, bossing? Susugurin ba natin yung aswang? Ay, game ako dyan. Katayin natin. Hindi dapat tayo magtira ng isang mata. Pugutan na din natin ang ulo para ipalapa sa aso. Boyet, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kumalma ka lang. Hindi pwedeng malagay sa alanganin si Elena. Okay. Nakakainis lang kasi.
Isipin mo po, ang layo ng pinagdalan niya kay Elena. Dinala niya pa talaga dito sa baryong to. Ano yun? Nambibiktima siya ng taga-syudad tapos ikukulong niya lang dito sa baryo? May hayop talaga ang aswang na yan ah. Kahit aswang pa siya, hindi ko siya aatrasan, Boyet. Magkakamatayan talaga kami. Huwag kang mag-alala, boss. Nandito lang ako sa likod mo. Handa akong rumesbak. Kahit patayan pa yan, handang-handa ako. Salamat sa lahat, Boyet. Siguro kung wala ka, hindi ko malalaman kung nasaan si Elena. Hindi ko malalaman na dinukot pala siya ng aswang at dinala sa baryong ito. Wala yung boss, maliit na bagay. Pero ano talagang plano niyo mamaya, bossing? Magbantay tayo hanggang sa lumabas ang aswang na yon sa lungga niya. Tsaka natin siya susundan. Basta ihanda mo lang ang mga panlaban. Para kung sakaling mahuli tayo, malalabanan natin siya. O, sige, bossing. Hinanda na nga namin ang aming sarili sa mga oras na yon. Habang nag-aayos ng bag, nakita ko ang pitaka ko at binuksan ito. Hindi ko mapigilang mapaluha nang makita ang litrato namin ni Elena. Hinalikan ko ito, saka huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili habang si Boyet naman ay nakatingin sa akin na halatang naaawa sa sitwasyon ko. Kinagabihan noon, niyaya kami ni Lolo Temo na maghapunan. Paglapit namin sa mesa, may nakalapag na adobong pechay, saging at pinong kanin. Oh, iho, hindi mo ba nagustuhan ang pagkain? Ano po bang tawag sa kanin na to, Lolo? Wala ba kayong ganyan sa syudad, iho? Mais na bigas yan. Tama. Nakakain ako ng ganito, bossing eh. Busing, Opo, Lolo. Bossing po kasing tawagan namin ni Boyet. Di ba, boss? Opo, lolo. Nadulas nga si Boyet noon at buti na lang talaga ay nalusutan ko yon. Kinabahan pa ako noon dahil hindi ko pa kasi sigurado kung ano ang magiging reaksyon ni Lolo Temo kapag nalaman niya ang tunay na dahilan kung bakit kami nagpunta sa baryo nila. Ilang sandali pa, natapos din kaming kumain at nagpaalam na sa isa't isa para magpahinga na sa kwarto. Gusto ko pa nga sana noong tumulong kay Lolo Temo sa pagliligpit at paghuhugas ng pinggan pero pinagbawalan niya ako dahil sa pamahiin na sinusunod nila sa baryo. Muntik na tayong mabuking kanina, Boyet. Buti na lang nalusutan ko pa. Di ba nga sabi ko sa'yo, magpapanggap tayong mga journalist? Bossing, pwede mo naman po natin sabihin na assistant mo ko at ikaw talaga ang manunulat, hindi ako. Kahit na, kailangan nating mag-ingat sa mga kilos natin. Alam ko, boss, pero mukha namang mabait at mapagkakatiwalaan si Lolo eh. Kaya kung malaman man niya ang totoo, maiintindihan naman niya siguro tayo. Sumunod ka na lang sa plano ko, Boyet. Opo, bossing. Ano yun? Ha? Andiyan na yata ang aswang sa labas, boss! Teka, sisilipin ko sa bintana. Ilabas mo ng langis. Bilis! Agad akong sumilip sa bintana noon. Napasinghap naman ako nang makita ang isang dambuhalang asong may malapad na pakpak. Mas mabangis at nakakatakot pa yon sa nakita kong aswang noong buntis si nanay. Kaya hindi ko mapigilang makaramdam ng kaba at mapaatras. Pati si Boyet ay napasinghap din noon nang sumilip din siya sa bintana kasunod ko. Boss, buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng nilalang. Halimaw talaga, may pakpak na dambuhalang aso. Anong tawag sa aswang na yan, hybrid? Hindi ko alam, Boyet. Pero kailangan natin siyang sundan. Buksan mo ang langis. Magpahid na tayo sa katawan natin. Bilisan mo! Agad naming pinahid ang langis sa kamay, paa at leeg namin bago ito binalik sa bag. Agad ko ring nilabas ang punyal at buntot ng pagi. Tsaka dahan-dahang lumabas sa bintana nang makita naming tumakbo ang aswang papalayo. Halos pigil hininga kaming tumapak sa lupa at mabilis na tumakbo tsaka nagtago sa may malaking puno. Doon namin nakitang nagpalit anyong tao ang aswang. Isang lalaking kaedad ko lang pero mukhang mas matangkad at malaki pa ang katawan ko sa kanya.
Nakasuot siya ng bandana sa ulo at mahabang damit na kung titingnan ay parang isang albularyo katulad ni Aling Kuring. Hindi ko lang ito masyadong namumukhaan dahil medyo madilim ang paligid noon. Nakita ko naman siyang pumasok sa isang kubo kaya dali-dali kaming naglakad ng payuko hanggang sa makarating kami sa likod ng bakuran. Doon nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sigaw ng babae. Sa pagkakataong yon, hindi ako pwedeng magkamali dahil kilalang kilala ko ang boses ni Elena kaya alam kong siya yon. Pagkawalan mo ako dito, demonyo! Wala kang puso! Tumahimik ka. Wala ka na magagawa, Elena. Pag-aari na kita. Magsasama tayo sa kubong ito habang buhay. Mamamatay muna ako bago matupad ang gusto mo! Huwag mong uubusin ang pasensya ko. Wala akong pakialam kahit patayin mo pa ako! Patayin mo na lang ako! Ano pa bang gusto mo, Elena? Ginawa ko ng lahat para mahalin mo. Palayain mo ko rito! Yun ang gusto ko, Damian! Parang awa mo na, pakawalan mo ko rito! Palayain? Para ano? Para magsama kayo ng lalaki mo? Ganun ba? Mamamatay muna ako bago mangyari yon. Hindi ko lalaki si Rafael! Mapapangasawa ko siya! Ikaw! Ikaw ang sumira sa buhay ko! Demonyo ka! Demonyo! Demonyo? Gaano ba kagwapong itsura ng Rafael na yon? Gusto mo bang hanapin ko siya at patayin? Nanigas ang buo kong katawan noon, Miss Anne. Alam kong hindi ako po pwedeng sumugod ng basta-basta dahil baka mas lalong mapahamak si Elena. Pero halos mag-apoy ang dibdib ko noon dahil sa magkahalong sakit at galit na nararamdaman ko. Hindi ko man nakita si Elena noon pero dinig na dinig ko ang boses niya at kita ko kung paano siya nagdurusa sa kamay ng demonyong aswang. Tara, boss. Ligtas na natin si Ma'am Elena. Katali na natin yung aswang na yan. Boyet, kumalma ka. Kailangan nating pagplanuhan ng mabuti ang makakilos natin. Ayoko mas lalong mapahamak si Elena. Pero boss, ano ba ang plano nyo? Parang hirap na kasi si Ma'am Elena. Kailangan nating makapasok sa bahay ng aswang bukas ng umaga. Mahina sila sa araw, kaya mas madali para sa atin na maitakas si Elena at patayin ang hayop na yan. Ang galing mo, boss ah. Tama po ang naisip mong plano. Tara na, bumalik na tayo bago pa malaman ni Lolo Temo na wala tayo sa kwarto. Dahan-dahan kaming umurong mula sa likod ng bakuran. Bawat hakbang ay sinasabayan ng kabog ng dibdib ko dahil ayokong makagawa ng kahit kaunting ingay. Muli naming sinilip ang kubo at nang masiguro naming tahimik na sa loob, mabilis kaming nagtago sa dilim ng mga puno hanggang makalayo. Halos hindi ako humihinga habang tinatahak namin ang daan pabalik sa bahay ni Lolo Temo. Pakiramdam ko anumang sandali ay may pakpak na lilitaw sa itaas namin. Mahigpit kong hawak ang punyal noon habang si Boyet naman ay panay ang lingon sa likuran. Huwag kang lilingon ng lilingon. Bilisan na natin, Boyet. Dahan-dahan lang ang tapak sa lupa. Opo, boss. Ikaw muna, Boyet. Dahan-dahan. Baka makagawa tayo ng ingay. Para tayong magnanakaw nito, bossing eh. Ay, ayun, nakapasok din. Nang tuluyan siyang makapasok sa bintana, iniabot niya ang kamay niya sa akin at marahan niya akong hinila papasok. Pagkapasok ko, agad naming isinara ang bintana. Pinunasan namin ang mga paa naming may putik gamit ang lumang basahan sa ilalim ng kama para hindi mapansin ni Lolo Temo kinaumagahan. Pareho kaming napaupo sa sahig habang hinihingal. Boss, grabing aswang na yun ah. Obsis na obsis kay Ma'am Elena. Pero hanggang ngayon, kayo pa rin ang bukang bibig ni Ma'am. Alam ko naman na ako lang talagang mahal ni Elena. Kaya kahit ipilit pa ng aswang na yun ang sarili niya, wala siyang magagawa. Pero sobrang sakit para sa akin ang narinig ko kanina.
Alam kong nahihirapan na siya sa kamay ng halimaw na yon. Pero hindi ko naman basta-basta magagawang sumugod kanina. Dahil hindi ko alam kung gaano kalakas ang halimaw na yon. At baka mas lalo lang mapahamak si Elena. Nakita ko nga po, boss. Hybrid yata ang aswang na yun eh. Hindi lang basta dambuhalang aso, kundi may pakpak. Kaya nga bukas ng umaga tayo kikilos para mailigtas si Elena. Siguradong hindi na siya makakalaban sa atin dahil hindi siya makakapagpalit anyo sa araw. Sa pagkakataong yon, ayoko nang magpadala sa nararamdaman ko. Mas inuna kong gamitin ang utak at gumawa ng plano kaysa magpadalos-dalos dahil ayoko nang magkamali pa sa aking desisyon tulad ng ginawa ko noon. Ang makipagkita kay Elena kahit labag sa pamahiin ng matatanda. At yon ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pangarap na kasal naming dalawa. Kinabukasan, nagising na lang kami sa katok ni Lolo Temo. Hindi ko na malayang nakatulog na pala kami habang nakasandal sa pader. Agad akong napatayo noon na para bang naalimpungatan saka binuksan ang pinto ng kwarto. Magandang umaga po, Lolo Temo. Magandang umaga sa inyo, iho. Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Nakahanda na kasing almusal sa mesa. Sabay-sabay na sana tayong kumain. Hindi po kayo nakadistorbo, Lolo. Kakagising lang din po namin. Sakto naman pong kumato kayo. Ay mabuti naman kung ganon. O siya, hintayin ko na kayo doon sa kusina at tayo'y kakain na. Sige po, susunod po kami. O siya, sige. Boyet, tara na. Sige, boss. Huwag na huwag kang madudulas ulit, Boyet. Sinasabi ko sa'yo, wala kang sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Opo, boss. Opo kayo mag-alala. Teka, anong nangyayari sa labas? May naririnig akong sigawan ng mga tao. Hindi ko rin alam, boss eh. Tara, tignan natin. Agad kaming lumabas at nakita naman namin si Lolo Temo na sumilip din sa mga taong nagsisigawan sa unahan. Nakita ko ang isang lalaking nanginginig ang katawan habang binubuhat ito ng 4 na lalaki. Napakunot noon naman ako nang papunta sila sa kubo ng aswang na nagkulong kay Elena. Lolo Temo, bakit po nila dinadala ang lalaki sa kubong yun? Inatake kasi ng sakit ang lalaki. Asawa ng kapitbahay namin. Sa tuwing may nagkakasakit, kay Damian nila dinadala. Si Damian lang kasi ang nag-iisang albularyo sa baryo namin. Albularyo? Ibig sabihin, manggagamot ang... si Damian? Oo, iho. Marami lang gumaling sa panggagamot niya. Kaya subok na siya ng mga tao rito sa baryo namin. Pwede po kaya akong magpagamot sa kanya? Nagulat talaga ako noon sa nalaman ko. Isang albularyo pala ang aswang na bumihag kay Elena. Kaya siguro hindi siya pinagdududahan ng mga tao dahil sa magandang imaheng meron siya. Kaya agad na nagbago ang plano ko. Naisipan ko noon na magpanggap na may sakit dahil yon ang tanging paraan para makapasok ng malaya sa kubo niya. Kung susugod kasi kami ng basta-basta doon, baka pag-initan pa kami ng mga tao sa baryo, lalo na't dayo lang kami at kilalang kilala siya bilang mabuting albularyo. Kita ko naman ang pagkagulat ni Lolo Temo sa sinabi ko. Bakit iho? May nararamdaman ka bang sakit sa katawan mo? Madalas po kasi sumasakit ang likod ko. Hindi ko alam kung lamig lang ba sa katawan o ano. Pero nahihirapan po talaga ako makatulog kagabi. Iniinda ko po talaga ang sakit. Eh, ganun ba? Pwede naman, iho. Pagkatapos nung kumain, ihahatid ko kayo kay Damian. Salamat po, Lolo Temo. O siya, bumalik na tayo sa loob at mag-almusal. Pagkabalik namin sa loob ay tahimik kaming kumain. Madalas ko namang sinusulyapan si Boyet habang iniisip ang aming gagawin. Paulit-ulit kong inisip noon kung tama ba o mali ang gagawin kong plano pero
Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras noon kaya sumugal na ako sa paraang alam ko. Pagkatapos naming mag-almusal ay hinatid na kami ni Lolo Temo sa kubo ng albularyong aswang. Dala-dala namin ang aming mga bag noon na may lamang panlaban sa aswang. Nang nasa tapat na kami ng kubo, magkahalong kaba, galit at pagkasabik ang nararamdaman ko. Kitang-kita ko ang mukha ng lalaki. Wala man lang itsura, malalaki ang mga mata at may peklat pa ito sa pisngi niya. Magandang umaga sa iyo, Damian. Pwede ka bang manggamot ngayon? Oo naman, Mang Temo. Ano bang may tutulong ko? Ito kasing bisita ko, may dinaramdam na sakit sa likuran niya. Kaya sinamahan ko siya rito para maipagamot. Dahil alam kong subok na ang panggagamot mo sa baryo natin. Bago lang sa paningin ko ang mukha nila. Ay, oo. Unang beses pa lang nilang magpunta rito at... Aray, sumasakit na naman ang likod ko. Pumasok kayo sa loob nang matingnan ko. Nagkatinginan kami ni Boyet bago tuluyang tumawid sa pintuan ng kubo. Mabigat ang bawat hakbang ko habang kunwari ay nakahawak sa likod. Ramdam ko ang titig ni Damian, matalim at nanonood. Parang hinahalukay ang tunay kong pakay. Pagkapasok namin ay parang biglang nanahimik ang paligid. Tanging mahinang pagaspas ng hangin at paghinga namin ng maririnig. Maupo ka rito. Tingnan natin ang likod mo. Parang tinutusok. Maiwag ko muna kayo rito. Kailangan ko pa kasing magdalig ng halaman at magpakain ng mga alaga kong manok. Babalikan ko na lang kayo rito mamaya. Sige po, Lolo. Maraming salamat po sa lahat. Ano ka ba, iho? Tsaka ka na magpasalamat kung uuwi na kayo. Oo nga, Lolo. Parang naghahabilin na po eh. Tama ka dyan, iho. O siya, sige na. At ako'y tutuloy na. O siya, magpatuloy tayo. Kubarin mong damit mo. Agad kong hinubad ang damit ko at nagulat naman ako nang mapaso siya sa paghawak sa bato ko. At doon ko naalala ang langis na ipinahid ko kanina. Agad akong napatayo at napaatras mula sa kanya. Doon ko nakita ang pagkunot ng noo niya at ang galit sa kanyang mukha. Wala kang sakit. Nagpapanggap ka lang. Sino kayo? Anong binabalak niyo, mga dayo? Akala ko ba magaling kang manggagamot? Pero bakit hindi mo nahulaan ang sakit ko? Bakit hindi mo nakita ang sakit ko? Albularyong aswang. Punyeta! Paano yung nalaman? Elena! Kilala mo si Elena? Kilala? Si Elena lang naman ang babaeng mapapangasawa ko. Pero dinukot mo. Kaya ngayon, magbabayad ka sa ginawa mong pagsira sa pangarap naming kasal namin! Bossing, etong punyal! Mga hayop kayo! Ikaw pala si Rafael! Hindi niyo makukuha si Elena sa akin! Akin lang siya! At ang sino mga agaw sa kanya ay papatayin ko! Hindi na namin hinintay ang susunod niyang galaw. Sa isang iglap, nag-iba ang anyo ni Damian. Unti-unting umumbok ang kanyang mga ugat, kumulubot ang kanyang balat at lumitaw ang matutulis niyang pangil. Ang mahahaba niyang kuko ay kumaskas sa sahig na parang bakal. Hindi man siya naging dambuhalang asong maipakpak, malakas pa rin siya. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya at mabilis siyang sumugod sa amin. Halos hindi ko siya makita sa bilis ng kanyang galaw. Tumilapo naman ako ng malakas sa pader ng kubo, pati ang punyal na hawak ko. Bossing! Etong sino halimaw! Hayop ka! Ang sakit! Ano ka ngayon, ha? Hindi mo ako mahuhuli, aswang! Mas mabilis pa ako sa kotse! Ito pa sa'yo, ha? Inuubos mo talaga ang pasensya ko!
Ang sakit! Lintik! Boyet! Ayos ka lang? Mga hangal! Akala nyo ba? Kaya nyo ako sa liwanag ng araw? Oo! At sisiguraduhin kong mamamatay ka! Para sa'yo ito! Mahal ko! Ipaghihiganti kita! Ah! Nang makita kong tumilapon si Boyet kasabay ng buntot ng pagi na hawak niya kanina, umapoy ang galit sa dibdib ko at agad akong sumugod. Hawak ang punyal at mabilis na tumalon sa aswang at sinunggaban ito sa dibdib. Mga hayop kayo! Hindi nyo ako mapapatay! Ang langis! Ito pang sa'yo! Mabulag ka na! Wala na ako makita! Hindi! Ang mga mata ko! Bigla namang sumugod si Boyet at pinaghahampas niya ang aswang ng buntot ng pagi. Habang sinasabuyan ko naman ito ng langis, paatras, palabas ng pinto ng kanyang kubo. Kita namin ang pagkagulat ng mga tao, lalo na ni Lolo Temo sa nakita nilang anyo ni Damian. Nagkagulo ang baryo at pinagtulungan ng mga tao na batuhin at hampasin ng pamalong kahoy ang halimaw. Si Lolo Temo naman, na dati nagtitiwala kay Damian, ngayon ay nanginginig sa galit at takot. Hinoko mo kami, Damian! Ikaw pala ang aswang na gumagala sa baryo. Bakit hindi man lang namin nalaman ito? Tumanggap kami ng isang halimaw sa lugar na ito. Dito na matatapos ang kasamaan mo. Pagbabayaran mo ang lahat ng yan. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kay Helena. Tama na! Tama na! Ang sakit ko! Wala ka pala eh. Buti na lang may awa pa ako sa'yo. Kundi kinatay na kita ng buo at pinakain sa baboy na mo. Tama na, Boyet. Ilang sandali na lang. Mawawala na rin ang hininga ang halimaw na yan. Naipaghiganti ko rin sa wakas si Elena. Speaking of Ma'am Milena, Busing, nasa loob pa siya. Oo nga, si Elena. Muntik nang mawala sa isip ko noon na puntahan si Elena. Dala na rin siguro ng magkahalong emosyon na nararamdaman ko sa mga oras na yun. Mabilis akong kumaripas ng takbo papasok sa loob at nagsisigaw sa pangalan ni Elena. Elena! Elena! Nasaan ka? Rafael! Rafael, ikaw ba yan? Elena! Nandito ako, mahal ko! Elena, mahal! Agad kong binuksan ang pinto nang makumpirma kong nasa loob si Elena. Hindi naman ito nakakandado, pero may nakaharang na bakal kaya mahihirapan din talaga siyang makatakas noon. Nakita ko siya sa sulok ng silid, nakagapos ang mga kamay. Napakuyom na lang ako ng aking kamao sa galit nang masaksihan ko kung paano nagturusa ang babaeng pinakamamahal ko sa kamay ng demonyong aswang. Agad ko siyang nilapitan at tinanggal ang tali sa kanyang mga pulso. Mahigpit ko siyang niyakap na parang wala nang bukas habang humahagulgol kaming dalawa. Elena, patawan! Patawarin mo ako. Kasalanan kong lahat ng ito. Wala kang kasalanan, Rafael. Hindi mo ginustong mangyari ito sa akin. Kung may dapat mang parusahan yun ang demonyong yun, wala siyang awa. Wala siyang puso. Pinagkait niya sa akin ang pangarap ko na maikasal sa'yo, Rafael. Huwag ka na mag-alala, mahal. Naipagiganti na kita sa kanya. Patay na siya. Alam na din ng mga tao ang tunay na baho ng albularyong aswang na yon. Salamat. Salamat, mahal ko. Akala ko hindi na kita makikita pa ulit. Narinig ko ang mga sigawan kanina. Akala ko napahamak ka na. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Pero salamat sa Diyos, pinagkita niya ulit tayo. Ano ba kasi nangyari? Sabihin mo sa akin, mahal ko. Anong ginawa niya sa'yo? Bakit tinapunta rito? Bibili lang sana ako ng sapatos sa matagal mo nang gusto makuha. Dahil yun sana ang ireregalo ko.
Pero pagkatapos nun, wala na ako natatandaan, mahal. Wala na ako matandaan. Nagising na lang ako nakakulong sa kwartong to kaharap ang halimaw na yun. Tana, mahal. Mabuti pa wag muna natin pag-usapan. Tana. Boss, sa tingin ko kailangan na nating umuwi habang maaga pa. Malayo pa kasi ang biyahe natin papunta ng syudad. Baka maabutan tayo ng paglubog ng araw kung hindi pa tayo aalis dito. Sige, Boyet. Pagpaalam muna tayo ng maayos kay Lolo Timo. Sige, boss. Buhat-buhat ko si Elena noon habang palabas kami ng kubo. Lahat ng mga tao ay napatingin sa aming dalawa at nagbubulungan. Sa pagkakarinig ko, sobrang ganda raw ni Elena na parang isang anghel. Napakaamo raw ng mukha at ngayon lang daw sila nakakita ng ganoon kagandang babae sa baryo nila. At ipinagmamalaki ko naman yon. Kaya nga napakaswerte ko na siya ang aking mapapangasawa. Maraming salamat po sa lahat, Lolo Temo. Kung hindi niyo po kami pinutuloy sa bahay ninyo, hindi po namin masasakatuparan ang aming planong mahanap si Elena. Pasensya na po kayo kung nagsinungaling kami sa inyo. Iniisip po kasi namin noon na baka hindi ninyo maintindihan. Naiintindihan ko, iho. Huwag kang humingi ng pasensya. Ang importante ngayon ay nailigtas mo ang mapapangasawa mo. Matutuloy na ang kasal niyo. Alam mo bang minsan ko na rin pinangarap ang bagay na yan. Pero eto ako, tumandang binata. Kaya maswerte ka dahil may Elena sa buhay mo. At maswerte rin sa Elena dahil hindi ka sumuko sa paghahanap sa kanya. Kasal na nga po sana kami ngayon, Lolo. Pero sinira lang ng demonyong aswang na yon. Ay, naging desperado lang siguro yung magkaasawa. Bali-balita rin kasi rito na yung si Damian ay nilalayuan ng mga babae dahil sa tsura niya. Hindi naman sa pagmamayabang pero kahit matanda na ako, may itsura pa ako sa kanya. Hindi pa rin sapat na dahilan yun, Lolo. Sadyang halimaw lang talaga siya at halang ang kaluluwa. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos sa ikalawang pagkakataong ibinigay niya sa amin ni Elena. Ang ibig sabihin yan, iho, kayo talagang nakatadhana sa isa't isa. O siya, sige na. Mukhang napahaba ng ating usapan. Malayo pang kalsada mula rito. Baka abutan kayo ng dilim sa liblib na daan kung hindi pa kayo aalis. Sige po, Lo. Tutuloy na po kami. Salamat po uli, Lolo. Hindi po namin kayo makakalimutan. Pagkatapos naming magpaalam kay Lolo Temo noon, sumakay na kami sa nakaparada naming kotse sa unahan ng bukana. Nasa likod kami ni Elena noon habang nagmamaneho si Boyet. Habang binabaybay namin ang daanan noon, napansin ko ang katahimikan niya. Ewan ko ba Miss Anne, pero parang may nag-iba sa kanya noon. Ngunit hindi ko na lang yun pinansin. Inisip ko na lang na pagod lang talaga siya kaya sobrang tahimik niya. Hindi ko na alam kung ilang oras ang tinagal ng biyahe namin noon dahil nakatulog ako sa kotse. Nagising na lang ako nang nakaparada na kami sa tapat ng gate. Pagpasok ko sa loob, nadatnan namin ang mama ko at sinalubong niya kami. Sobra ang pag-aalala niya sa akin noon kaya niyakap niya ako ng mahigpit hanggang halos hindi na ako makahinga. Rafael! Ay, Diyos ko anak! Akala ko kung ano lang nangyari sa iyo. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin nung umalis ka at hindi ka man lang nagparamdam. Pasensya na po, Ma. Marami lang pong nangyari. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas na po kami. Ligtas na si Elena. Elena? Opo, Ma. Nahanap po namin siya. Dahan-dahang bumitaw si Mama sa pagkakayakap sa akin at sa kanya binalingan ng tingin si Elena. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang bahid ng sugat sa noo nito at ang pangangayayat nang matingnan niya ito ng malapitan. Iha, anong nangyari sa iyo? Oh, Diyos ko, bakit nangangayayat ka? Saan ka ba galing, Iha? Alam mo bang sobra kami nag-alala sa iyo. Ma, pwede po bang wag muna natin siyang kausapin ngayon? Pagod po si Elena. Hindi po madaling pinagdaanan niya. Ano ba kasing nangyari, Iho? Bakit nagkaganyan ang itsura ni Elena?
Dinukot po siya ng isang aswang at itinago sa loob ng kubo, ma. Napakawalang puso ng ginawa sa kanya. Aswang! Ay, Diyos ko! Totoo ba yung sinasabi mo, Rafael? Opo, ma. Totoo pong sinasabi ko. Pinagnasaan po si Elena ng lalaking aswang. Ano? Totoo ba, Iha? Opo, tita. Ma, huwag na po nating ipaalala kay Elena ang nangyari. Ang mahalaga naman ngayon, nandito na siya at matutuloy na rin ang kasal naming dalawa. Tama ka, anak. Pero teka, alam na ba ito ni Manuel? Hindi pa po, ma. Hindi pa. Rafael, anak. Tatay siya ni Elena. Karapatan niyang malaman na nandito ng anak niya. Ma, hayaan niyo po munang makapagpahinga sa Elena kahit ngayong gabi lang. Bukas ng umaga, ako mismong maghahatid sa kanya kay Tito Manuel. Mas maigi pong maayos ang kalagayan niya bago siya humarap sa tatay niya. O siya, sige. Dalhin mo muna si Elena sa itaas para makapagpahinga. Maghahanda lang ako ng hapunan natin. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na. Sige po, ma. Salamat po. Inalalayan ko si Elena habang paakyat kami sa hagdanan noon hanggang sa makapasok kami sa loob ng aking kwarto. Marahan ko siyang pinaupo. Saka ako napatitig sa napakaganda niyang mukha, ngunit tahimik. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan yon dahil sobrang na-miss ko talaga siya noon. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong sa napapansin kong katahimikan niya. Mahal, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Bakit parang tahimik mo yata? Okay lang ako, mahal. Hindi ko lang lubos maisip na makakalaya pa ako sa kamay ng demonyong yun. Mahal, kahit saang lupalop ng mundo ka pa niya itago, hahanapin pa rin kita at makahanap kita. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin, mahal ko. Huwag ka nang umiyak. Ayokong nakikita kang umiiyak. Nandito lang ako, mahal ko. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Takot na takot ako. Takot na takot ako. Mahal, wala na si Damian. Wala nang mananakit sa'yo. Kaya wala nang dahilan para matakot ka pa. Ano ka ba? Nandito lang ako. Itutuloy natin ang kasal natin. Matutupad na natin ang pangarap natin. Wala akong narinig na sagot mula kay Elena noon at bigla na lang niya akong niyakap ng mahigpit. Ewan ko ba, pero bakit may mali sa nararamdaman ko noon? Para bang may hindi siya sinasabi sa akin. Ngunit sa lahat ng pinagdaanan niya, hindi ko na naisip ang isang bagay na posible palang mangyari. Kinagabihan narinig namin ang boses ni Mama sa labas na niyayaya kaming kumain, kaya agad kaming bumaba papunta sa kusina para maghapunan. Nakita ko ang pritong baboy, nilagang baboy at adobong manok sa mesa na para bang may okasyon sa gabing yun. Sino pong may birthday ngayon, ma? Bakit ang dami ninyong handa? Wala naman, iho. Pero di ba, dapat nating i-celebrate ang pagbabalik ni Elena. Ay, oo nga pala, ma. Pero niluto ninyo itong lahat ng mag-isa? Nako, hindi, iho. Itong nilagang baboy lang ang niluto ko. Inutusan ko si Boyet kanina na mag-order ng mga ulam kay Aling Sisang para marami ang pagpipilian ni Elena. Kailangan niyang kumain ng marami para tumaba siya ulit. Salamat po, ma. At teka, si Boyet po pala. Bakit hindi siya sumabay sa atin sa hapunan? Inutusan ko lang saglit. Naubusan kasi tayo ng bawang at asin. Nandito na po ako, madam. Ito po ang isang bugkos ng bawang at isang palot ng asin. Labis akong nagulat sa reaksyon ni Elena nang makita si Boyet. Pati si Mama at si Boyet noon ay nagulat din at napatingin kaming lahat sa kanya. Hindi ko lubos maintindihan noon kung bakit ganoon na lang ang reaksyon niya nang marinig ang sinabi ni Boyet. Mahal, ayos ka lang? Oo, mahal. Okay lang ako. Natakot yata sa itsura ko, sir. Siguro na trauma lang si Elena sa nangyari. Siguro nga po, sir. Pati ko kinatatakutan na ni Ma'am Elena. Bigla-bigla ka kasing sumusulpot.
O siya, sige na. Kumain na tayo. Sumabay ka na sa amin, Boyet. Hindi ako bulag, Miss Anne. Kaya nakita kong sa dalang bawang at asin ni Boyet na takot si Elena. Pero pinili kong huwag isipin yon dahil para sa akin imposibleng mangyari na maging aswang din siya tulad ni Damian. At ayoko rin namang pag-isipan siya ng masama kaya inisip ko noon baka naalala niya lang si Damian nang makita niya yon kaya siya natakot. Nang magsimula kaming kumain noon napansin kong hindi siya kumukuha ng kahit isa sa mga ulam. Konti lang din ang inilagay niyang kanin sa kanyang pinggan kaya nakaramdam ako ng pag-aalala. Mahal, bakit hindi ka kumuha ng ulam at kaunti lang ang kanin kinuha mo? Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Oo, wala akong gana, mahal. Pasensya na. Mapait ang panlasa ko. Nako, sayang naman iha. Hinanda ko pa naman ang lahat ng yan para mabusog ka. Mahal! CR lang ako saglit. Agad na tumakbo papunta sa banyo si Elena at naiwan kaming tatlo ni Mama at Boyet sa hapag. Napabuntong hininga ko at napatingin kami noon sa isa't isa na parabang may mga tanong sa isip namin. Alam kong napansin din nila ang mga kakaibang kilos ni Elena. Bossing, wala ba kayo napapansin kay Ma'am Elena? Anak, hindi naman sa pinag-iisipan ko ng masama si Elena. Pero parang may kakaiba sa mga kilos niya. Napansin ko rin po yan, Ma. Pero ayokong pag-isipan ng masama ang babaeng mahal ko. Napaka-imposible namang mangyari yun, di ba? Sa bagay, tama ka naman anak. Pero ano bang nangyayari sa kanya? Bakit kanina pansin kong takot siya sa asin at bawang? Oo nga po, boss. Bakit po hindi natin siya sabuyan ng asin at bawang? Para malaman natin ang totoo. Baka ginawa rin siyang aswang ng albularong yun. O di kaya nahawaan siya. Hindi, Boyet. Hindi natin pwedeng gawin yan sa kanya. Paano kung nagkamali lang pala tayo ng iniisip? Ano na lang ang iisipin ni Elena sa atin kung sasabuyan natin siya ng bawang at asin? Ayokong magalit si Elena sa akin, Boyet. At saka naniniwala pa rin ako na trauma lang siya, kaya siya nagkaganyan. Hindi siya pwedeng maging aswang. Oh, may kumalabog sa CR, boss. Elena! Elena, mahal! Anong nangyari dyan? Ha? Narinig niyo yung boss? Diyos ko! Elena! Elena, buksan mo ang pinto! Bossing, naging aswang yata si Ma'am Elena. Katulad na rin siya ng albularong yun. Hindi! Hindi! Elena, buksan mo ito! Sisirain ko to! Halina ako! Nakikiusap ako sa inyo! Ayokong masaktan kayo! Ay, Diyos ko, Rafael! Naging halimaw ng boses ni Elena. Huwag mong bubuksan ang pinto! Kailangan ako ni Elena, Ma! Kailangan niya ako! Ayokong maging ganito! Mahal ko! Ano bang nangyayari sa'yo? Anong ginawa ng aswang na yun sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Isa na akong aswang, Rafael! Ginawa niya akong aswang! Huwag mong bubuksan ang pinto, anak. Mapapahamak tayo rito. Baka kung ano nang magawa niya sa atin. Oh, Diyos ko! Tama si Ma'am Bossing. Mabuti pa siguro na bukas na lang natin palabasin si Ma'am Elena. Sa ngayon kasi, baka hindi niya makontrol ang nangyayari sa kanya. Hindi. Hindi aswang si Elena. Hindi pwedeng masira ang pangarap namin. Ginawa ko ang lahat para mahanap siya. Hindi. Hindi. Boss, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Baka pwede pang bumalik si Ma'am Elena. Magpapatulong tayo kay Aling Kuring. Halos masiraan na ako ng ulo sa kakaisip sa nangyayari kay Elena. Hindi ganito ang inaasahan kong mangyari. Ang buong akala ko, matatapos na ang lahat ng problema namin at makakabalik na kami sa dati pero hindi pala. Mas lalo pang lumala ang lahat dahil hindi biro ang nangyayari sa kanya noon. Ang hirap tanggapin na naging aswang siya dahil para sa akin, imposibleng mangyari yun. Pero hindi ko na matatanggi pa dahil dinig na dinig ko ang pagbabago ng boses niya at ang pag-angil niya sa loob ng banyo. Mahal ko. Elena,
Ayos ka lang ba dyan? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Nagugutom ako. Pero ayokong kumain ng laman. Ayoko. Laman? Ano gagawin natin kay Elena? Hindi siya pwedeng magutom. Mas lalo lang manghihinang katawan niya. Kukuha ko ng hilaw na karne, Sir F. Subukan nating ibigay sa kanya, anak. Ako na ang kukuha, madam. Hindi ko na alam ang gagawin ko, ma. Hindi ko na alam. Hindi ko lubos maisip kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ang daya naman ng Diyos, ma. Kung kailan nahanap ko na si Elena, nagkaganito pa. Bakit? Ayaw ba niya kaming maging masaya? Anong kasalanan ko sa kanya? Anak, huwag mong sisihin ang Diyos sa nangyari. Hindi Diyos ang may gawa niyan kay Elena, kundi demonyo. Pero di ba, ma? Mas makapangyarihan siya. Bakit hindi niya nagawang protektahan si Elena sa demonyong yun? Anak, hindi mo maililigtas si Elena kung wala ang tulong ng Diyos. Tulad nga ng sinabi ni Boyet, may pag-asa pang bumalik sa dati si Elena, kaya huwag kang panghinaan ng loob. At tandaan mo ito, wala kang karapatang pagsalitaan ng Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Wala kang karapatang sisihin ng Diyos sa kasalanan ng demonyo. Nahimasmasan ako sa sinabi ni Mama. Tama siya. Hindi Diyos ang may gawa ng lahat kundi demonyo. Pagkatapos kong mahimasmasan, agad akong humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ko lang talaga alam noon kung anong gagawin ko. Alam kong maiinis kayo sa akin, pero kung kayo ang nasa sitwasyon ko noon, siguro maiintindihan ninyo ako. Pagbalik ni Boyet galing kusina, dala niya ang 2 hiwa ng karne na kasing laki ng palad. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto gamit ang duplicate na ibinigay sa akin ni Mama. Pagkapasok ko, nagulantang ako nang makita ang kakaibang itsura ni Elena. Kulubot ang mukha niya, maitim na parang sunog. Mapupula ang kanyang mga mata. May matutulis na pangil na lagpas sa bibig at may mahahaba at matutulis na kuko na kulay itim. Naturog ako habang pinagmamasdan ng itsuraan ng babaeng pinakamamahal ko. Elena, eto ang hilaw na karne. Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mong masaktan kita. Boss, iagis mo na lang. Delikado kapag lumapit ka pa sa kanya. Sige. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang hilaw na karne. Huminga ko ng malalim at inihagis ang buong laman sa kanya. Hindi pa man sumasayad sa sahig, bigla siyang gumalaw at nilapa yun. Grabe, kulang pa yata sa kanya, bossing, oh. Nagugutom pa ako. Elena, mahal, kontrolin mo. Gutom na ako. Tulungan mo ako, mahal. Tulungan mo ako. Ito pa, Ma'am Elena. Saluhin mo. Mahal, okay ka na ba? Iwanan na ninyo ako rito, Rafael. Nakikiusap ako. Natatakam ako sa laman ninyo. Elena, mahal ko. Pakiusap. Mas lalo lang akong nagugutom kapag naamoy ko kayo. Tara na sa labas, anak. Mas lalo lang mahihirapan si Elena. Wala akong nagawa noon kundi lumabas at ikulong si Elena pansamantala sa banyo. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit sa dibdib habang naririnig ko ang paghagulgol niya sa loob. Nakasandal lang ako sa pinto noon habang pinakikinggan siya at patuloy sa pagpatak ang aking mga luha. Huwag po kayong mag-alala, bossing. Pabalik din siya sa pagiging tao bukas ng umaga. Sobrang sakit na makita ko siyang nagkakaganyan, Boyet. Alam kong hindi niya ginustong maging ganun. Alam kong sobra siyang nahihirapan. Sigurado kung matutulungan tayo ni Aling Kuring, boss. Think positive lang po. Salamat sa lahat ng tulong mo, Boyet. Hindi ka lang basta driver ko,
kundi isang totoong kaibigan na dapat kong ipagpasalamat. Boss, para ko na rin kayong kapamilya. Kaya hindi ko kayang wala man lang maitulong sa inyo. Salamat ulit, Boyet. Hindi lahat ng tao kagaya mo. Napangiti kami sa isa't isa ni Boyet at huminga ko ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Hindi na nga ako nakatulog ng gabing yon sa pagbabantay kay Elena kasama si Boyet. Si Mama naman ay pinagpahinga ko na nang umatake ang migraine niya. Kinaumagahan, hindi ako nagdalawang isip na buksan ang pinto ng banyo at doon ko nakita si Elena na natutulog sa sahig. Bumalik na siya sa anyong tao kaya agad ko siyang nilapitan at binuhat paakyat sa kwarto. Kahit wala akong tulog noon, hindi ko man lang naramdaman ang antok. Ang iniisip ko lang ay madala si Elena kay Aling Kuring pagkagising niya. Anong oras tayo pupunta kay Aling Kuring, boss? Maya-maya, pagkagising ni Elena, Sige, boss. I-dip lang po ako ng sandali. Inaantok pa sa ko eh. Alam niyo naman, napuyat din ako kagabi. Tawagin niyo na lang ako kapag aalis na tayo. Nasa baba lang po ako. sige Boyet. Mahal, Oh, mahal, gising ka na pala. alam mo na ngayon ang totoo. Mahal, ayos lang yon. Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Sigurado ako mapapagaling ka ni Aling Kuring. Aling Kuring, sino siya? Isa siyang albularyo. Siya ang tumulong sa amin ni Boyet para mahanap ka. Nalaman niya ang nangyari sa'yo, kaya kami nagpunta sa Barrio Agnas. Ayoko na ganito. Pero pinilit niya ako, Rafael. Ano bang ginawa niya? Bakit ka naging aswang? May pinakain ba siya sa'yo o pinainom? May ginawa siyang ritual. Hindi ko alam kung anong klaseng ritual yon. Pero pinilit niya akong painumin ng dugo. Wala akong laban noon. Hinang-hina ang katawan ko. Tapos nagising na lang ako kinagabihan na gutom na gutom. Kumakalamang sikmura ako at naghahanap ng laman. Tuwing gabi hindi ko kayang kontrolin ito. Parang may kung anong hayop na naninirahan sa loob ko. Napakawalang iya. Kulang pa yatang pagpatay sa kanya para bayaran ang lahat ng ginawa niya sa iyo, Elena. Dapat masunog ang katawan ng demonyong yun sa impyerno! Rafael, natatakot ako. Ayoko masaktan kayo pero nahihirapan akong kontrolin ang gutom ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Pupunta tayo kay Aling Kuring. Pero bago tayo pumunta doon, ihahatid muna kita sa bahay ninyo. Kailangang malaman ni Tito Manuel na kasama na kita. Sige, Rafael. Miss na miss ko na rin si Daddy. Gusto ko na siyang mayakap. Tahan na, mahal ko. Huwag ka nang umiyak. Pagkatapos ng usapan namin ni Elena, tinawag ko si Boyet sa ibaba at sakto namang gising na ito. Habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay nila, nakaramdam ako ng magkahalong kaba, lungkot at saya. Masaya ako dahil makikita na ni Elena ang ama niya. Pero kinakabahan ako sa magiging reaksyon nito. At nalulungkot ako sa sitwasyon ni Elena. Pagdating namin sa harap ng gate, isinantabi ko muna ang lahat at narinig ko ang malalim na paghinga ng aking fiancé. Ngumiti siya ng malaki. Halatang excited na makita si Tito Manuel. Handa ka na ba, mahal? Oo, mahal. Tao po! Tao po! Daddy? Elena! Opo, Daddy. Ako po ito, si Elena. Oh, Diyos ko! Sandali lang! Kita namin ang pagkagulat sa mga mata ni Tito Manuel. Mababa lang ang gate ng bahay nila kaya nasilayan namin siya agad malapit sa garden. Dali-dali niyang binuksan ang gate at nanlaki ang mga mata niya nang yakapin siya agad ni Elena. Ilang segundo rin bago bumitaw sila sa isa't isa. Halata ang pagkabigla niya habang tinitingnan si Elena mula ulo hanggang paa. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit ang laki ng ipinayat mo, Elena? Mahabang kwento po, Tito Manuel. Pero tulad ng pangako ko sa inyo, hinanap ko po si Elena at sa wakas natagpuan ko siya at nailigtas. Nailigtas? Saan? Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Sabihin ninyo sa akin ang lahat. Sa ngayon po,
Hindi po kami pwedeng magtagal. May kailangan po kaming puntahan para maipagamot sa Elena. Ano? May sakit ang anak ko. Mahirap pong ipaliwanag. Pero gagawin ko ang lahat para bumalik lang po sa dati si Elena. Ano bang nangyari? Anong bumalik sa dati? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo, sumama po kayo sa amin, Sir Manuel. Samahan niyo po kami kay Aling Kuring. Pero, Karapatan ni Sir Manuel na malaman ang nangyayari sa iyo, Ma'am Elena. Kaya sige na po, isama na po natin siya. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Boyet dahil mahirap para sa akin ang ipaliwanag ang lahat. Lalo na't hindi pa kami nagkakaayos ni Tito Manuel. Baka hindi niya ako paniwalaan, kaya mas mabuting manggaling ito kay Aling Kuring. Nakasunod naman ang kotse ni Tito Manuel habang binabaybay namin ang daan papunta sa bahay ni Aling Kuring hanggang sa makarating kami pagkalipas ng ilang minuto. Tama nga kayo. Hindi na pangkaraniwang dugo ang dumadaloy sa katawan ni Elena. Gutom at hayok sa laman ng halimaw sa loob niya. Ano bang pinagsasabi ninyo? Ano bang nangyayari sa anak ko? Aswang ang anak mo. Ha? Isang itim na aswang ang gumawa nito sa kanya gamit ang itim na ritual. Ano? Aswang? Ay, nagpapatawa ba kayo? Hindi totoo ang mga aswang. Totoo ang sinasabi ni Aling Kuring, Dad. Aswang na po ako. Hindi totoo yan, anak. Rafael, ano bang ginawa mo sa anak ko at nawala ng bait? Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Tito, totoo po ang sinasabi ni Elena. Naging aswang siya dahil sa kagagawa ng aswang na dumukot sa kanya. Hindi totoo yan. Bawiin mo ang sinabi mo. tama na, Dad. Pare-pareho kaming nanlaki ang mga mata maliban kay Aling Kuring. Kitang-kita ko ang pag-iba ng anyo ni Elena katulad kagabi. Agad na bumitaw si Tito Manuel sa aking kwelyo at napahawak sa dibdib niya at halos matumba siya kaya agad ko siyang inalalayan. Anong klaseng? Hindi maaari. Kumalma po kayo, Tito Manuel. Si Elena pa rin po yan. Ay, Elena, anak. Anong nangyari? Sinong may gawa niya sa iyo, anak? Huwag po kayong mag-alala, Tito Manuel. Siguradong mapapagaling siya ni Aling Kuring. Di ba, Aling Kuring? Hindi basta-basta ang ritual na ginamit ng aswang, iho. Hindi rin basta-basta ang kondisyon ni Elena. Mahirap ibalik ang isang taong naging aswang sa pagiging ordinaryong tao. Lalo na't itim na aswang ang gumawa nito sa kanya. Gumuho ang mundo ko sa narinig ko mula kay Aling Kuring. Hindi pala basta-basta ang kondisyon ni Elena at mukhang hindi nga siya maibabalik sa pagiging ganap na tao. Aling Kuring, naniniwala po ako may paraan pa. Pakiusap po, tulungan ninyo kami. Ay, susubukan kong palabasin ang itim na kaluluwang nakakulong sa loob niya. Hawakan niyo ng mahigpit ang kamay niya. Agad naming hinawakan ni Boyet ang kamay ni Elena habang nakaupo siya sa upuang gawa sa kawayan. Hinawakan ni Aling Kuring ang kanyang noo sabay usal ng orasyon. Biglang lumakas ang hangin. Kumalansing ang mga bintana ng kubo na parang may umiikot na ipo-ipo sa loob. Naramdaman ko ang panlalamig ng paligid na parang may nagyayelong kamay na humahaplo sa batok ko. At doon ko narinig ang nakakatakot na boses ng aswang. Tuluyang naging garalgal at mabangis ang tinig ni Elena. Ang kanyang mga matay naging itim, halos mawalan ng puti. Nagpupumiglas siya kaya hinawakan namin siya ng mahigpit. Ngunit sa sobrang lakas niya, tila hindi na siyang Elena na kilala namin. Isang marahas na puwersa ang pinakawalan niya at tumilapon kami ni Boyet sa sahig. Hindi niyo ako mapapaalis. Lintik! Ang lakas niya, boss! Elena! Bakit? Mahal ko. Sa ngalan ng poong may kapal, lumayas ka, itim na kaluluwa!
na kayong magagawa pa. Akin lang siya. Pag-aari ko siya. Ang kaluluwa ng albularyong aswang ay nilalabanan ng orasyon ko. Hindi ko kinakaya. Inaagaw niya ang kaluluwa ni Elena. Napakawalang ya. Kahit patay ka na, hindi ka pa rin tumitigil, demonyo! Hindi niyo kami mapaghiwalay. Mamamatay kayo. Oh, Diyos ko! Elena, anak ko! Di ba tanghali pa lang? Bakit parang ang lakas niya? Nagising ang kaluluwang itim sa ginawa kong orasyon. Hindi niya pinapakawalan si Elena. Inaagaw niya ang kaluluwa nito. Akin lang si Elena. Hindi niyo siya makukuha sa akin, mga kaman. Hindi ka rito nabibilang. Ang babaeng ito ay hindi sa'yo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Magsama-sama tayo sa impyerno. Elena! Hindi ikaw yan! Lumaban ka! Patayin mo sila, Elena. Patayin mo sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, bumalik ka sa pinanggalingan mong impyerno! Hindi. Elena! Elena, gumising ka! Ano nangyari sa kanya, Aling Kuring? Hindi kinaya ng katawan niya, iho. Masyadong malakas ang sumpa, kaya nabigo ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nawala na siya? Ganun ba? Ikinalulungkot kong sabihin ito, iho. Pero tama ka. Wala na si Elena. Hindi! Hindi! Elena, mahal! Hindi! Anak ko! Anak ko! Gumising ka, anak! Elena! Nawalan ng malay si Elena at kahit ilang beses namin siyang ginising, hindi na siya humihinga noon. Taranta kaming tumawag ng ambulansya at humingi ng tulong ngunit gumuho ang mundo ko nang sabihin ng doktor na dead on arrival siya. Napakasakit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mailigtas siya, kinuha pa rin siya sa akin. Hindi man lang namin natupad ang pangarap naming kasal. Idiniklara ng doktor na cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Doon ko napatunayan na hindi lahat kayang ipaliwanag ng siyensya. Tito Manuel, patawarin niyo sana ako kung nabigo ko kayo. Kung wala man lang akong nagawa para iligtas si Elena. Alam kong galit kayo sa akin, pero alam ng Diyos na hindi ko ginusto ito. Sobrang sakit pa rin po sa akin ito. Rafael, ginawa mo ang lahat para mahanap at maibalik ang anak ko. Pero siguro kailangan na nating tanggapin na hanggang dito na lang talaga ang buhay niya. Ibig sabihin po, hindi na po kayo galit sa akin? Matagal na kitang pinatawad, Iho. Naniniwala akong nabubuhay man si Elena ngayon. Hindi niya gugusting sisihin kita sa lahat ng nangyari. Alam ko kung gaano kanya kamahal at nakita ko kung gaano mo siya kamahal. Wala kang kasalanan sa nangyari, Rafael. Maraming salamat po, Tito Manuel. Sige na, tutuloy na ako. Mag-iingat ka, Iho. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Tito Manuel, gumaan kahit papaano ang loob ko. Pero hindi pa rin mawala sa isip at puso ko ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal ko. Ilang buwan ko ring nilunod ang sarili ko sa alak. Nasangkot ako sa gulo sa loob ng isang bar at nakulong ng ilang araw. Muntik na akong mawala sa sarili hanggang sa isang gabi na panaginipan ko si Elena. Sa panaginip ko, pinagbawalan niya akong uminom tulad ng ginagawa niya noon. Humagulgol ako sa iyak dahil pinaramdam niya sa akin na hindi niya gusto ang nangyayari sa buhay ko. Doon ako natutong bumangon at magbago. Sa ngayon, ako ay naglilingkod bilang isang pastor na buong pusong nagtuturo, gumagabay at nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga taong nangangailangan ng pananampalataya at pag-asa. Tulad ko na minsang lumihis ng landas dahil sa kabiguan at sakit ng buhay,
Ngunit natutong bumangon at mas lalong nakakilala sa tunay na halaga ng buhay at biyaya ng Diyos. Sa ngayon, wala na akong balak mag-asawa, Miss Anne. Aminin ko man o hindi, wala pa rin nakakapantay sa kagandahan ni Elena ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi higit sa kabutihan ng kanyang puso. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin po siya. At kahit wala na siya sa mundong ito, pakiramdam ko kasama ko pa rin siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako si Rafael. Maraming salamat po. May iba't ibang klase ng pagmamahal. Pagmamahal na marunong magpalaya. Pagmamahal na kayang magsakripisyo. At pagmamahal na akala mo'y totoo, ngunit isa palang mapanganib na pagnanasa. Ang kwento ni na Rafael at Elena ay paalala na kahit gaano kasakit ang pagkawala ng mahal sa buhay, hindi natin dapat sirain ang ating sarili sa lungkot o bisyo. Lagi rin nating tandaan na wala tayong karapatang sisihin ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. At sana kapag nagmahal tayo, huwag nating kalimutang magtira para sa ating sarili. Lagi nating tatandaan na kahit anong pang pagsubok ang dumating sa buhay natin, may isang Diyos tayong kasama at nagmamahal sa atin.